Hating gabi, malamlam ang liwanag ng buwan sa kapaligiran. Malamig ang simoy ng hangin na nanunuot sa kalamnan at manaka-naka itong umiihip ng may kalakasan. Umiindayog at lumalagaslas ang mga dahon ng puno at ng mga halaman, sumasayaw ang damo at talahib sa bawat haplos ng hangin. Sa itaas ng burol ay makikita sa tulong liwanag ng buwan ang bahay kubo ni Lolo Hugo. Maliit ngunit kaiga-igayang bahay kubo ang dampang iyon na may malaking bakuran pababa ng burol na siyang kulungan ng mga alagang kambing ng matanda. Si Lolo Hugo at ang kanyang apo na si Tomas ang naninirahan na lamang doon. Ang mga magulang ni Tomas ay kapwa gifi na naninilbihan sa isang international hotel sa Egypt. Goat racing ang negosyo ni Lolo Hugo, pinagyaman pa ito ng mga tulong mula sa mga magulang ni Tomas, dati. Palima-limang kambing lamang ang inaalagaan ng matanda para palakihin, patabain at maibenta sa mataas na halaga. Ngayon, mahigit 100 ulo na ng kambing ang kanilang alagain at bentahin na dinadayo pa ng mga taga Quezon City. Mabuti pala at sinunod ni Lolo Hugo ang isipan na huwag nang ibenta ang bahay na ito sa burol. Ibig niya kasing doon na sa kabayanan ng San Martin mamuhay silang maglolo. Noon iyon, mga 6 na taon na ang nakararaan, noong kaalis pa lamang ng mga magulang ni Tomas. Ang isa pang dahilan ay itong si Tomas, kahit na 9 na taong gulang pa lamang ito noon ay may isip na itong huwag manirahan sa kabayanan. Maingay po sa kabayanan at hindi na masarap ang amoy ng hangin, katwiran noon ni Tomas. Natawa lang si Lolo Hugo, natawa siyang pinag-isip ng batang paslit na apo. Isip niya ay dapat din palang pakinggang ang mga bata. May katuturan din ang mga sinasabi, 76 na ang edad ni Lolo Hugo pero kung pagmamasdan ay tila bata pa siya ng mga 15 taong gulang. Malakas pa ang kanyang pangangatawan, malinaw pa ang pandinig at matalas pa rin ang mga mata. Ang ikinaayaw niya dito sa burol ay ang pagdating na ng takip silim. Malungkot dito dahil ang malapit na mga kapitbahay ay 1 kilometro pa ang layo. Bukod tanging sila lang ang walang elektrisidad dahil nalalayo nga sila. Kaya't nagtitiis na lamang sila ni Tomas sa ilawang gasera na tanglaw nila pagkagabi. Lutuan na ang panggatong ay kahoy at makinig ng mga programa sa radyo na ang lakas ay nagmumula sa baterya. Tangi pa roon na kapag kumagat ang dilim ay wala nang naliligaw na kapitbahay sa kanilang lugar dahil sa takot. Natatakot ang mga taga roon sa kinatitirikan ng kanilang bahay, hindi lang dahil sa madilim nitong daan kundi sa mga sari-saring kwento ng mga maligno na di umano ay nakikitang umaaligid sa burol na iyon, kaya kahit anong igaya pa ang itsura ng kubo. Basta't kumagat ang dilim, lalo na't ganitong kabilugan ng buwan, at kahit magluto pa si Lolo Hugo ng special na kambing, ay walang sinumang taga San Martin ang maglalakas loob na dayuhin siya. Lalo na't ikay dayuhan at makikitang pinaliligiran ang kubo ng mga naglalakihang matatandang punong kahoy. Mga puno na ang mga sanga ay tila higanting kamay na may naghahaba ang dalirit matutulis na kuko na handang-handa sa pagdakma at kung tititigang maigi, ay parang may mata itong nanlilisik at walang ibang pinagmamasdam kundi ikaw ano ang gagawin mo. Sadyang kung tutuusin ang senaryo ay bagay na bagay sa isang horror movie. Akma ang kubo sa isang matandang mangkukulamo sa pamilya ng manananggal, pero sina Tomas at Lolo Hugo ay hindi naaapektuhan ng ganoong takot. Bagkus natutuwa pa nga sila't kinatatakutan ang kanilang tirahan. Sa isang banda kasi hindi sila napeperwisyo ng mga magnanakaw. Iyo nga lang malungkot, nakakabagot, kung sa bagay sino ba naman ang mga ngapit bahay pa kapag ganitong sumapit na ang dilim. Lalo na't ganitong gabing tahimik na may malamig na hangin na nasa kabilugan ang buwan at nasa kaningningan ang mga bituin. Nababagay ang gabing ito sa mga mangingibig, sa mga romantiko at sa mga makatang may mga mapanuyong puso. Ngunit kakaiba ang gabing ito para sa mga alagang hayop ni na Lolo Hugo. Alumpihitang mga kambing hindi mapakali. Parang may nararamdaman silang kakaiba sa kapaligiran. Tulad ng tao, ang mga hayop ay may kutob din, mas matunog pa nga ang kutob ng hayop dahil ang tao ay pinag-iisipan pa ang nararamdaman. Hindi alam ng tao pagkaminsan kung bakit sila kinakabahan ngayong may mangyayari na palang masama. Ang mga hayop ay hindi gayon sapagkat oras na may naramdamang kakaiba.
Ito sa paligid ay agad itong kumakaripas ng takbo. Kaya lamang ito nagiging alumpihit at hindi malaman ang gagawin ay kung wala itong magagawa dahil nakulong, tulad sa nangyayari ngayon sa mga kambing ni Lolo Hugo. Tarantang dinadambanan ng mga hayop ang kahoy na bakod upang magiba iyon at sila ay makakawala. Subalit matibay ang bakod. Walang magawa ang mga kambing kundi ang sama-sama na lamang magtatakbo paikot-ikot sa loob ng maluwang na kulungan. Lumilikha ito ng ingay at baka sakaling matakot sa ingay ang kakaibang nilalang na nararamdaman ng mga itong umaaligid. Alam ng mga kambing na sila nanganganib, animal instinct ika nga. Kaya't natatarantang gumawa ng gumawa ngingay at dumamba ng dumamba sa matibay na bakod ang mga ito. Wari nararamdaman mga ito na dahan-dahang ginagapang silang kalagim-lagim na kamatayan. Ngunit ang tanong ay saan o kanino ito natatakot. At bakit tila nagpapanik ang mga ito't parang nakikita ang karit ni kamatayan na unti-unting inuumang sa kanilang mga liig? Ang sagot ay naroroon sa kadiliman. Sa likod ng matataas na uhay ng mga talahib ay makikita ang 6 na pares ng mga nagbabagang mata. Mapupula ang mga ito, nanlilisik. Gutom na sinisipat ang bibiktimahin. Para sa mga ito, saglit na lamang ang pagtitiis. Makakakitim na naman sila ng dugo. Umungol ang mga nilalang sa dilim, isang nakatatakot na ungol. Naglabasa ng mga matatalim na pangil ng mga ito at walang awang dinaluhong ang mga kambing. Napaigtad na bumangon si Thomas sa papag at dali-daling sinindihan ang ilawang gasera sa silid. Nadinig niya ang mabalasik na pagangil ng mababagsik na hayop at ang pagkakagulo ng mga kambing sa kulungan. Tatang. Tatang, anong nangyayari? Gulat at nalilitong tanong ni Thomas habang papalabas ng kwarto na tangan ang gasera. Nang makitang walang tao sa sala ay dali-dali niyang pinuntahan ang kwarto ng lolo. Tinulak niya ang pinto, ngunit nakasara iyon. Tatang, gumising kayo. Paulit-ulit na kinatok niya ang pinto ng lolo hanggang sa ito'y magising. Bakit? Bungad ng pupungas-pungas pang matanda. Nagkakagulo ang mga kambing, tatang. Baka kung ano na ang nangyayari. Nakiramdam si Lolo Hugo habang palabas ng kwarto pero wala naman itong naririnig na kakaiba. Jasking bata ka, wala naman baling nito sa apo, maingay ho kanina ang mga alaga natin. May malalakas pang ang mga ungol madiing paliwanag ni Thomas sa matanda. Habang tangan pa rin ang gasera, samantala nabuksan na ni Lolo Hugo ang bintana sa sala ng kubo at pinipilitan ninagin sa dilim ang mga kambing sa kulungan. Wala itong maaninagang gaano umuungol. Saan ka ba nakarinig umuungol na kambing, bata ka? Wala nga po, napakamot sa ulo si Thomas. Pero, tatang, dinig na dinig ko talaga. Nagsindi si Lolo Hugo ng sariling ilawan upang matanglawang maigi mula sa dinurungawan ang mga alagang kambing, hayan at tahimik na tahimik sa labas. Yan na nga bang sinasabi ko? Sa kapakinig mo ng mga katatakutan sa radyo kung ano-ano tuloy ang pumapasok sa kukote mo, umiiling pang tinutudyo si Tomas ni Lolo Hugo. Tatang, drama lang yun. Pero ang narinig ko kanina ay iba. Totoong may umuungol hot parang nilalapa ang mga alaga natin. Matyagang paliwanag ni Tomas, tatang, manaog na ho tayo. Kawawa naman ang mga alaga natin, baka may nangyari na sa kanila. Sus, at sino ang lalapa sa mga kambing? Wala namang leon o tigre sa Pilipinas, ganti ni Lolo Hugo, pero dinig na dinig ko talaga kanina. Kaya ko nga ho kayo ginising kasi kinabahan na po ako. Kinakabahan ka dahil panay kasi ang inom mo ng kape, yan ang sabihin mo. Tatang naman, hindi ko naman kayo binibiro, hindi rin naman ako nakikipagbiro sa'yo. Sinasabi ko lang naman ang totoo na nakakakaba ang pag-inom ng kape. Nakakapagpalakas ng pintig ng puso ang kape, hindi ba itinuturo sa inyo iyon sa eskwela? Medyo namuti ang mga mata ni Tomas sa pagtirik. Tatang naman, ano ba ang kinalaman ng kape at ng eskwela sa narinig ko kanina? Hindi mo pala iniintindi ang mga sinasabi ni Ernie Baron, si Tatang, lalong walang kinalaman Sir ni Baron sa mga kambing natin. Kung ayaw ninyong bumaba, ako na ang bababa at titingin sa mga kambing, pasya ni Tomas para hindi na humaba pa ang diskusyon nilang maglolo.
Dahil kung hindi pa siya kikilo siguradong mauwi na naman sa panahon hapon ang usapan. Noong bata pa si Lolo Hugo, at sa hindi malamang dahilan isisingit pa ng matandang lalaki ang pagkapanalo ng Ginebra at kung bakit nadaya si Velasco sa Olympics. Hahaba't hahaba lang ang diskusyon nilang maglolo at walang mangyayari. Teka, sandali. Sasama na ko. Kukunin ko lang ang itak ko. Mahirap na't baka nga may kung anong naghihintay dyan sa ibaba. Hindi rin natiis ng lolo ang apo. Baka nga totoo ang sinasabi nito. Nagtuloy sa kusina ang matanda sa maisawaling dingding ng batalan at hinugot mula roon ang nakasuksok na itak.